The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Kita ay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng TOB, the overall vanity for colored hair, Photoman helmet and accessories para sa safety mo to ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't kabayo, yan ang alam. Karaniwang hanap buhay. Good morning. Isang maaliwalas na at mapayapang araw ng umaga ngayong August 30. Nako, Kuyang Roel, ha? Isang araw na bukas, burn na. Di pa, may 31 pa. Nga pa pala, namamadali ka eh. Ikaw talaga eh. Wala pa, di pa sumisilip si Jose Jose araw na Maricha. lang, burn na, di ba? So, 31. May 31 pa. Oo, may 31 pa. May huling linggo pa po tayo. It's August 31. It's Sunday po yan. At ang September 1 is Monday. So, unang araw ng buwan ng September is Monday. So, yun nga ho. At eksaktong alas 10 na po ng umaga, Double R na, DZRJ, 8:10 a.m. Gising na, RJ na, Double R na po sa Radyo Bandido. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa amin sa mga sponsor, ha. At sa mga gusto pa nandito na kami, kontakin nyo lang si Kuyang Roel natin, ha. Para sa sponsorship. Ayan. At sa mga, kahit pabate, libre pabate rito sa aming programa, ha. At sa mga nanonood sa amin sa Sky Cable, sa lahat ng digital boxes, at siyempre sa radyo, ha, sa DCRJ 8:10 a.m. At sa lahat ng Facebook at YouTube. Yan. Pakishare na rin naming live episode ngayon ng August 30, 2025. Dahil muli, pinaalala namin na mananalo kayo rito ng 100 pesos load, 3 winner shot. At itong nasa harap namin sa mga nanonood sa nanonood sa TV at digital at sa Facebook at YouTube, itong King's Herbal 750 ml. Matibay ito. Patuloy na lumalakas. 25 years na yan sa market. Ganun ba? 25 years na rin na naghahatid ng tulong. Ng magandang kalusugan. Ayan. Okay, Kuyang Ruel. Ngayong araw na to, ano bang ating tanong sa bayan? Poll question. Sabi nga, dapat ba na panagutin? Tama ba? Hindi naman. Tulog ka ba, Kuya Roel? Bigyan ng lifestyle check. Tama bang itong lifestyle check solusyon para sa korupsyon? Na laban sa korupsyon na inuutos ng Pangulong Bongbong Marcos lahat ng opisyal ng gobyerno. Lifestyle check, kumbaga, Kuya Roel. Titignan, ano ba? Bakit dati kariton ka, ngayon 40 na ang ano mo. Di ba? Parang gano'n. Ganun ba yun? Dati naka-tricycle ka eh. Ngayon,
Ano ka na? Lamborghini at saka matindi isa. Ano? Naka Bugatti. Ano ba pinakamana ko? Rolls Royce. Yan. Pero alam ko mas mahal ang Bugatti. Bugatti talaga. Aha. So, yun ho. Merong isang contractor na gano'n na. Meron lahat ng klaseng kotse, meron siya. Oo nga Anyway, contractor siya. Baka galing naman sa maayos na paraan ho yan. Ito nga ang tanong natin, solusyon nga ba ang sa korupsyon ng lifestyle check ng inutos ng Pangulong Bongbong Marcos? Kahit siya, Kuya Roel, sabi ni lifestyle check din si BBM. BBM. Dapat make a set an example. Ikaw muna. Para alam na bago sumunod yung mga nasa baba. Ito lahat ho ng opisyal ng gobyerno. Lahat ng opisyal ng gobyerno at ang mga aplikante dun sa nag-apply maging ombudsman open din dapat bukas na. Ibuksan sa publiko salin. Lifestyle check. Privado tayo Kuya Roel Hindi, maski na privado, willing ka ba? Willing naman. Walang makita. Walang makita. Pero ito sa mga opisyal kasi dapat base do sa RA, Republic Act 6713, yung ethical standard ng mga public official and government, dapat mamuhay sila ng payak. Yung simple lang, Kuya Roel. Huwag masyadong ilantad ng kanyang mga lifestyle. Kung ano man yung meron kayong dyan. Dapat magpakita sa kasi parang di ba? Parang naghihirap na kami. Pinapakita mo pa na diba? pag kumain ka sa isang Grand Hyatt 150,000 isang meal, di ba? Hindi, meron nga isa na 759,000 lang to sabi. 750 lang to. Kinain lang nila 10 taon na ko yun na budget para sa magkain. Kaya dapat tapos meron pa isa yung isang yung governor diyan sa Samar, Kuya Roel. Sumayaw, 'di ba? Ng kuratsa. Habang sumasayaw, lumalabas yung pera, ganun. Habang binubuhusan ng pera. Ganun ba? Kita mo ba yan? Meron din doon. Kailan kayo tayo magbuhusan ng pera? Dynasty doon sa area na yun. Yung Samar. Kamusta na yung Samar? Mahirap pa. Ako okay lang sa akin sampalin basta pera. Sabi ni Irene Taiwan. Hi mga idol. Good morning. Yan. Muli, itong tanong namin, solusyon nga ba sa korupsyon ng lifestyle check na inutos ng Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng opisyal ng gobyerno? Magkomento ho kayo at magbigay ng opinion at reaksyon. At pakishare ang aming live episode ngayon. Batiin ko pala si Mami Avelina Coquilla. Bakit, Kuya Ruel? Nakitext ko lang. Ganun ba? Nakikinig ba siya? Nakikinig? Okay. Magandang umaga po sa lahat. At sa lahat, worldwide tayo napapanood, Kuya Ruel. Standby lang ko kayo hanggang 11 a.m. po kami. At tsaga-tsaga nyo kami. Saka hindi sila malilito. Bakit? Pagkat ang balita ay totoo. Ayun ba yun? Totoo tayo wala tayong fake news. Ganun ba? Isang nakakainis dito ngayong umaga na napansin ko yung ginawa talaga ni Congressman Richard Gomez na hinihingan ka na nga ng panig. Side mo, panig mo, di ba? Tapos ang tingin mo pa ron dun is parang may spin doctor o may nagkukumpas tapos parang pinapalabas niya binayara. Hinihingan ka na nga ng di ba? Hinihingan ka na nga ng side mo ayaw pa, libre pa. Ikaw pala ang ungas, di ba? Ungas pala si Congressman Gomez. Okay, ang tanong sa bayan na yan, poll question namin na iatid sa iyo ng Motoman. Para sa safety mo to. Meron tong planta sa Santa Maria, Bulacan. Mura na dekalidad at ito ay helmet ng hindi kamote riders. Ayan. Dahil pag hindi sumot yan, kamote. Kamote yan. Yan. Thank you Motoman Yan, meron din yan sa Lazada at Shopee kung gusto nyo umorder. Okay, Kuya Roel, basahin natin itong mga piling balita. Naku, ang daming mga issue ngayon lalo na kay Jenna Torre. Kailan ba sinibak si Jenna Torre, Kuya Roel? Hindi sa Guada. Martes lang sinibak, National Heroes Day pa yata, Monday lang. Tama ba? 25 pala. 25. Pero August 25. sabi niya, wag mo kaming kawaan. Wag niyo akong kawaan. Mas kawaan daw yung mga biktima ng flooding. Mukhang okay naman siya talaga. At yung mama, matibay yan. Kasi pag ikaw may ginagawa ka, totoo ginagawa mo at tapat ka, kahit saan ka ilagay, maski hindi ka ilagay, basta
honest ka, di ba? Ganun ang mga public servant dapat. Tama. Tama naman, Oy, paki-share nyo aming live episode ngayon, ha? August 30, 2025. Nasa namin yan, nasa aming fanpage doon. Double R sa Radyo Bandido. Yan, mapapanood nyo rin kami sa YouTube, ha? At dyan sa aming fanpage nga, paki-like at paki-follow itong aming fanpage. Double R sa Radyo Bandido. Okay, Kuya Rep, basahin natin itong mga piling-piling headlines nitong nagdaang linggo. Ito na nga, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Iniutos na ang lifestyle checks sa lahat ng opisyal ng ating gobyerno. Binutos niya sa COA, ang mga ang ombudsman. At ang ombudsman open na sa yung mga aplikante kasi magre-retiro na si Samuel Martires. Lahat ng mga naging aplikante nag-apply dyan, open dapat kasi mahigpit si Martires. Hindi co-terminus yan, di ba? Hindi. Fixed term, kumbaga. Tinatawag. So, natapos na yung fixed term niya, panahon pa ni Pangulong Duterte siya in-appoint. Ito yung mahigpit niyang inano yung mga salin. Ngayon, gusto ng mga ombudsman, open, kasi public office sa public trust. Samantalang Pangulong Bongbong Marcos Jr. intos ang lifestyle check sa lahat ng pinimbestigahan ang pananambang sa isang contractor sa Negros Oriental. Ito nga contractor, Naku, hindi kaya nakakatakot na sisimula na sa kanila. Samantalang inamin ni DOJ Secretary Crispin Remulla na may lumalapit na sa kanila ng mga kontraktor na handang tumistigo sa mga manalya sa flood control project. Ituturo na nila, Kuya Ruel, na sa kanila 10%, sa mga congressman 40%. Kaya 50% ay natitira sa proyekto. Kaya nga substandard karamihan ng mga proyekto natin. At minsan pa, goose pa. Samantalang Batangas District Engineer na nanuhol sa bilyonaryong kongresista si Leandro Lebiste, nakalaya sa bisa ng piyansa. Kilala mo ba ito, Kuya Ruel? Sinuhulan niya, bilyonary, batang-batang bilyonary to na anak ng dating governor ng Batangas ni si Lebiste at ni Senador Loren Legarda. Bilyonary itong bata, Susuhulan mo, mas mayaman. Barya lang sa akin. Barya lang sa akin, 3 point something million Pero ito yung pinakabatang bilyonaryo ngayon sa Pilipinas, at may share to sa ABS-CBN, bumili rin ng share. At siya yung nagbenta rin ng solar panel sa Meralco. So napakabata, napakagaling, nag-aral daw to sa Yale University. Susuhulan mo, 3 point, barya, bilyonaryo to At saka yan nga ang kaigihan yan, Pag mayaman na yun, mayaman na papayaman. Pero ito, bata na to na anak ni Senador, idealistic to. At pinupuri siya ni Senador Pampilo Lacson dahil sa ginawa niya. Okay, dating congressman, ito na tuturo. Si dating congressman Eric Buhayin. Si Eric Buhayin dating Olympic swimmer. Ituturong kumita raw sa mga dispalinghadong flood control project sa 1st District ng Batangas. Ito yung sinasabing kakanta na raw na kasi yung mga proyektong gawa raw ni Congressman Buhayin. Tinalo ni Lebiste. Itong si Buhayin na isang dating Olympic swimmer medalist. Samantalang miyembro ng media hinakayat na magsampa ng kaso sa Ethics Committee laban kay Congressman Richard Gomez dahil sa pag-expose ng pangalan ng media at numero sa publiko. Pinost niya sa sa Facebook Ang ungas talaga tong si Congressman Gomez. Biruin mo, ikaw na hiningan, wala nang bayad Tapos ang hinala mo, tamang hinala. Tamang hinala Hindi, kasi siyempre sa pag-media ka dapat fair. Both sides, dapat i-air mo. Kaya nga siya kasi yung mayor dun sa Taguig ba yan, in-expose na yung project na yun na nakitang dispalinghado yung palpak, proyekto raw ni Congressman Gomez. Imbis na sumagot, i-deny niya, hindi yan paliwanag niya. Parang base ito sa right to reply, kaya hindi. Kasi pwede man sabihin project ko yan, hindi naman ako pagpagawa niya, hindi naman ako gumawa. Diba? Hindi, pwede niya sabihin na tinuturo lang niya yan, wala siyang hands-on sa hands-off siya ron, hands-off. Kumbaga yung budget lang, inalat lang doon, hindi niya talaga. Okay, ito kaso, hindi, mayabang pa ungas talaga to si Congressman Gomez reshuffle ng walang abiso. Nako, ito Kuya Roel. Ito pala ang ugat ng pagsibak kay dating
PNP Chief Nicolas Torre III, ayaw niya kay DILG Secretary John Berrimula. Hindi yung tungkol daw sa barel na ini-issue na tinanggihan daw ni Torre. Oo. So hindi raw, kundi yung, ba't hindi na sila mag-usap, no? Ang tindi naman nung hindi pa kagad, di ba? Pwedeng pag-usapan, order mo, i-recall mo yan. Di ba? Kasi bawal yun dahil civilian in nature ang PNP, under ka ng civilian. So, dapat sumunod ka rito, hindi yung dapat gano'n na lang kaso sinibak di ba? Hayaan natin. Torre, wala pang sagot sa inalok na Malacanang na bagong posisyon sa gobyerno. Ano sa tingin magiging posisyon niya, Kuya Ruel? Philippine Presidential Anti-Corruption Commission. Ganun ba? Yung dating kay Belica, kay Grego Belica, na walang nagawa si Grego, walang big fish na nahuli, nasayang na yung panahon doon. Bata pa kasi ito si Grego Belica. O NBI kaya, Kuya Ruel? Hindi na. Pwede ba? Kasi alam ko pag MBA dapat lawyer ka. Hindi naman. Ang dami naman. Hindi. Ang alam ko from regional papuntang director, dapat talaga mga lawyer. Pero yung mga special, senior mga agent, okay lang yung mga political science, gano'n. Tumalon tayo rin sa balita na to, dito sa mga retirado raw na NBA agents, hiniling kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mag-appoint ng NBA director sa kanilang hanay. Actually, sa loob mismo ng ahensya. Dapat totoo. Tama yun. Kasi sila din nakakaalam. At saka para maboost na yung moral nila. Tama. Okay. Samantalang Duterte Youth Party List tuluyan ng ibinasura ng COMELEC bilang nanalong party list nitong nagdaang 2025 election. Tatlong na panulan ng posisyon. Na-disqualified na sila. Excuse me. Na-disqualified sila. No? Sayang, no? Sayang. Bakit? Pero pwede naman sila mapila. Ano bang youth? Hanggang anong edad? Base dun sa hanggang 25 lang, Kuya Ruel. Nagpas na nga sila. Hindi, 30 pala. 30, sinasabi pa nga 30. Hindi, may mga technicality sila May doon sila nasilip Anyway, ito nga, si Atong Ang at ang actress na si Gretchen Barreto at pa sinalalim na sa lookout bulletin ng Bureau of Immigration. Pero hindi sinasabing bawal sila lumabas. Lookout bulletin na, lumabas lang, ganun. Wala naman kasing karapatan talagang DOJ, Kuya Ruel, na magpa-SDO. Habang wala pa sa court, no? Tama. Korte lang, judge lang ang pwedeng mag-issue ng SDO. Dating CIDG Director General Brendo Macapas, sinuspende ng 90 days ng NAPOLCOM paugnay sa pagsira ng mga ebidensya sa missing Sabongeros case. Yan ang tanong rito ngayon. Alaga ni General Torre, si Padjongan, yung whistleblower. Ngayon hindi na si Torre ang sino na mag-aalaga? Sino ngayon baka naman, 'di ba? Naku, malaking to. Kasi tiwala na hindi nabibili si General Torre, yung whistleblower. Eto kaya, si General Torre, siyempre sa tingin ko naman, hindi rin nabibili. Siyempre, pero siyempre, iba na yung may tiwala talaga, di ba? 2 pulis, eto nakakalungkot sila di ba? 2 pulis ng Marikina, ng molestia sa 27 anyos na policewoman. Dinisarmahan na ata sa holding area ng EPD. Loko-loko talaga to no? Kapwa nila, no? Ginawa nila ng krimen, di ba? At nakita nga natin. Sa kasi lalabas yan, di ba? Yung image ng PNP, nakakasira yan. Matagal na nga sira, nasisira pa At nakita natin, maganda yung policewoman, Kuya Ruel, 27 anyos. At, kung bakit daw ngayon lang, nangyari pala yung krimen, it's I think 20 nung August 20 pa. Bakit daw ngayon lang? Siyempre, nandun na nga pinagtanggol nga ng Marikina PNP chief. Siyempre nandun yung takot. Di ba? Takot, kahihiyan, sino nga na mayroon ng jurisprudence ng Korte Suprema rito na sino bang babae expose na sarili niya sa kahihiyan na hinalay siya. Kaya mas pabor doon. Wala yung mga alibi kundi nasa pabor doon sa wala siyang bail. Depende yata to. Consider ba rape? Oo. Okay. Kasi once na kahit na walang penetration pero may kamay na nangyari, Kuya Ruel, it's considered it's a rape ngayon sa bagong law ng rape law. Okay. Malacanang, Senado, Congress at iba pang opisyal
pinasasagot ng Korte Suprema sa petisyon ng postponement ng barangay at SK election. Iyan ang inaabangan. Tutuloy ba o hindi ang barangay SK election? Kapag nagpalabas ang TRO ang Korte Suprema, temporary resign. Naku, lagot na. Madidiscarin. At matutuloy ang eleksyon sa December 1. Abangan nyo yan, ha? Mga barangay chairman, nakabitin pa rin. Nakabitin. Samantala, nako, garbage crisis. Posible raw kaharapin ng lungsod ng Maynila matapos ang ipagutos ng mayor ng San Mateo, Rizal, na isara ang kanilang sanitary landfill sa mga basurang galing sa Maynila at Malabon. Kasi sarado na pala yung Nabotas sanitary. Yung tapunan ng una dyan sa mga metro sa may Nabotas. Ngayon, ang tapunan talaga ng mga basura ng mga garbage contractor dyan sa may San Mateo. Nakita ko yung San Mateo, Kuya Ruel, yung landfill na yan Yung panahon pa ni MD Chairman Bunye, matagal na tong landfill na to. Tayo sila, hukay sila ng landfill. Mga 5 palapag, ganun kalalim. Ganun kalalim. Oo, doon tiyatapon yung basura natin. Pero sa sobrang daming basura, minsan hindi nakakayanin, di ba? Oo. Pero yun daw, yung tiyatanong, paano kung pagka umulan, kakatas yan, tapos indumi yan. Di ba? Paano ba talagang masusolve problema sa basura? Recycle o recycling? Pa rin, basura pa rin. Pero sa ibang bansa kasi meron silang technology. At saka equipment na talagang nako-convert. Minsan, yun na ata ginagawa nila. Okay, talagang durog na durog. Hollow blocks Ayun, mga ganun. Sa tigas, di ba? O kaya, durog na durog. Wala talagang basura. Yung bagang tag dito na nasusunog talaga. Pulbos talaga di ba? Ito sa atin binabaon ay lumang estilo na huto. Andun pa rin sa kalikasan niya. Ay nako. Sa loob ng 10:90 na po ng umaga, siyempre ang aming balitang yan ay hatid sa inyo ng nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Yan, ang King's Herbal Supreme Capsule. Siyempre, mas nauna dyan ng King's Herbal 750 ml, 25 years na po sa market at legit. Siyempre, with certificate of product registration galing sa FDA. Kaya nga sabi ni Carey, walang gamot sa kamatayan, pero merong lunas sa karamdaman. Ayan. At siyempre, mabibili nyo rin yan sa R-Cubes. At sa Shopee at Lazada. At sa R-Cubes yan. Actually, kayo. Gumagawa kami legit ng way legit. Para maihatid namin ang King's Herbal sa mga nangangailangan. Nationwide. Aha, kung hanggang Mindanao. Hanggang kaya ng ng paa nyo. Kung saan man dulo man lang yan na Pilipinas. Pwede rin. Be overseas. Meron ba? Ganun? Meron yan. Pwede. Ayan ang King's Herbal Supreme Capsule at 750 ml. Ito nasa harapan namin pamimigay namin yan. Nasa 2 winners ng aming listeners and viewers. Ayan, kasi may laman yan mamaya lang props niyo. Para akala picture lang. Packaging niya. Gaya ng packaging niya na sealed. Kuya Ruel paano ba malalaman daw yung peking Marami kasi ako nakikita sa sa area ng Quiapo, sa Green Hills, paano ang identification ng peking? Siyempre bibili lang kayo sa mga legit na reseller. Yun lang paraan. Bibili kayo sa legit. Kasi natatawaran pa, Kuya Ruel. Pwede ba yun? Natatawaran pa. Nagtanong ako minsan sa Green Hills. Ano yan? Ganito. Pwede, ganito na. Ang laki ng discount. So, tama si Kuya Ruel. Bumili kayo sa legit na store. At siyempre nga, sa R-Cubes. Diba? Sigurado, walang halong peke yan. Okay, ito na. Maraming nagsisagutan sa ating tanong na solusyon nga ba sa korupsyon ng lifestyle check na inutos ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Sa dami na nagkomento, unahin natin yung nanalo na karanto yata, si Ernesto Poyong-Ayong. Isa lamang sa paraan ng lifestyle check, kailangan tayong taong bayan ay alaming mabuti ang ugali at pagkatao ng ating binoboto. Mukhang mahirap yan Vicente kasi may poker face sila no? Sa harap mo yan, talagang lahat ng ngiti aabutin mo dyan no? After nun mga suplado na yan pag nanalo na yan.
Si Daisy Rojero, sabi, super agree sa doon. No? Ganon din si Celestine. Meron naman daw kahit papaano si Winton Lau. Hindi po, hindi siya niniwala pero wala siyang sinabing ano. Si ako, hindi yan solusyon. Parang di nyo na maalam. Kalakaran mga ganyang bagay. Okay. Yan dahil ipangalan nila yan sa ibang tao para hindi masilip. May mga gano'n naman talaga. Na pangalan, dami. Dami. No? Pero pasalamatan natin yung mga nasa watching live. Si Rex Samson, si Adnarim Amari, si Sang Gabriel, at siyempre si Ma'am Irene, GM Taiwan. Ma'am Irene, ha? Sinong Irene ba yan? Papadala daw siya ng ng Taiwan na mga galing sa ginawa niya mga parang masasarap yung mga pagkain at saka milk tea. Hindi ba dyan sa ganun ba? Hindi ba yung dyan sa may sa may Makati sa Hindi, sa yan, sa may Quezon City yan. Okay, good morning kay Romel Kayabyab. Si Mayet Villanueva dapat lawyer bago ka mag-NBI director. Pero meron hong na hindi NBI director 'di ba? Na hindi lawyer 'di ba? Kung naalala natin, meron ding nilagay diyan na hindi. Pero parang yun ang talagang required. Or CPA. Thank you pala sa kay Grace Gumapo. Dapat daw buong angkan isama sa lifestyle check. Kay Nathaniel. Depende yun. Hanggang lang naman. Second degree of consanguinity at saka na yun. Affinity. Kay Nathaniel, Dexter, lahat sa ngayon dapat i-check, lalo na DepEd. Dami ko rakot dyan. Sabi. DepEd. Sabi ni CJ, thank you daw. Good morning. Grace Angeles Rogero, kailan kaya sila mahihiya? Uy, parang kanta to Bakit ako mahihiya? Ito kay Grace Angeles Gomez, sana kunin lahat ng properties nila at pagbayarin din sila. Yan. Pagbayarin, ano yan? Yung, pwedeng i-elite ng gobyerno, di ba? Kasi saan mo nakuha yan? Walang ibang paraan dyan, kundi yung BIR ang may kakaya dyan. Di ba? Paano ba nahuli si, si Godparent, si Al Pacino ba? Si Al Pacino? Doon sa alam ko dahil sa accounting firm, O sa buwis. Sa buwis. Hindi siya na sa mga krimen niya, 'di ba? Kundi doon sa buwis, sa tax. Sabi nga, walang permanente rito, dalawa lang, Kuyang Roel, 'di ba? Ang buwis at ang kamatayan. Kaya everything changes except change. Yeah. At wala rin naman permanente nga. Hindi kamatayan at ang buwis. Ang buhay, panahon ba ni Jesus Christ may buwis na? Buwis na. Di ba? Di ba? Ibigay mo nga yung kay patindi pa, no? Ang kay Pedro at kay Pedro. Kasi masakit yung mga negosyante. Laging nag-impose ka ng tax. Di ba? Konting hindi na kapag declare, criminal na, papile mo sa court. Pero yung lumustay ng tax. Lumustay ng tax natin, naku. Hindi, kaya nga marami nagagalit na, pati yung mga celebrity, mga artista na. Ang laki ng binabayad nila. Halos tapos nakita nila, ganito lang pala. Ganito lang pala yung mga binabayad namin bisa na pupunta lang dito sa mga multong proyekto. Biro mo, by the billion, tapos wala palang project, di ba? Nakakalungkot to. Nagbabayad ka ng bis ng maayos. Pag hindi ka nagbayad, yari ka. BR, balik nilang sa atin kasi ignora ako, di ba? Hindi ka tulad sa ibang bansa, talaga yung malaki nga na, laki ng buwis, pero nakikita nila improvement. Diba? Yung lalo sa healthcare system nila, sa mga road projects, no? Walang masyado, kumbaga nakikita mo yung binabayad mo. Hindi, tsaka tingnan mo magkano yung buwis na binabayaran mo, sobrang laki. Lahat naman tayo nagbabayad ng buwis. Tapos sa mga negosyante, pag magde-deliver, biro mo, ang daming ganito, samantalang pag nag-deliver ka, sa sobrang traffic, hindi na umabot yung delivery mo, pero magbabayad ka na sa tao, lahat kompleto, pati tax, pero hindi mo na-deliver dahil sa traffic. Dapat trabaho ng gobyerno yan, di ba? Isang traffic, ang dami kasing mga ways na hindi naman karapat kailangan, pero ini-impose nila sobrang higpit, di ba? Di ba? Bawal mag-park, ibababa mo lang. Paano kung magkakaroon ng kalakal kung hindi ibababa ng delivery? Ayun ang alamin ngayon, lalo na sa binabanggit mo yan, maraming reklamo sa City of Manila, Kuyang Roel. Kaya yung pinagmamayabang ni Bureau of Permits sa head na si Levy Pacundo, na nakarang flag ceremony, binanggit niya doon na
may pumasok rin na 1,000 negosyo sa Maynila. Nag-aalisan ilang na days pa lang. Ilang araw pa lang ba? Isang buwan nang mahigit pumasok na 1,000. Yung pala lumalabas sa pag-check natin, yung mga backlog nung nakarang administrasyon. Kumbaga, nag-apply, naka-pending. Ngayon lang nila binuksan. Tapos sasabihin na may pumasok na mga negosyo. Sa ngayon, may papasok pa bang negosyo, gaya ng binabanggit mo, Kuya Ruel, sa Maynila? Biro mo, nagbababa ka ng stock. 10 minutes lang, 15 minutes. Pag lingon mo, nandiyan na, clamping na. Clamping na? Paano mo? Dapat yung mga kalakal. Dalawa lang yung clamping, ang singil, 200. Hindi lang. Iba pa sa City Hall na na singil, iba pa sa barangay. Ganun ba? Alam kaya to. May nagko-complain nga sa sa akin nandito pa naman 2 resibo niya. Pero bang ganun, isa yun sa MTPB, sa barangay. Oo nga, no. Ba't hindi nila pag-isayin? Yan pagpapahirap yan sa hindi nila pag-isayin ng pangungutong nila, no? Talagang hindi maiwasan, pag-isahin na lang yung pangungutong nila. Isa na lang, para isang resibo, magkano? Wag mo na dalawang resibo. Ganon din naman. Baka daw mag-away sa hatian. Ayan. Pera pa rin yan, pera. Kaya nga nakakagulat yung binanggit ni Bureau of Permits Head na si Levy Pacundo na raw, 1,000 pumasok ng negosyo. Pero 1,000 sa loob lang ng... Paano? Ang bilis naman na pumasok dito. May maganda may improvement. Lalo na binabanggit mo na paano papasok negosyo? Yung tindahan mo, harangan ng vendor, diba? Oo nga. Sinong papasok doon? Yung mabebenta yun nasa harapan. Hindi, matindi yung pagka bukas ka ng tindahan. Marami kang mabayaran Diba? Pati yung billboard, may fee, lahat, kompletong fee. Pero, natakpan ka naman. Diba? Kumbaga, yung inconvenience, binayad mo, wala namang saysay na hindi ka naman naprotektahan. Tapos yung mga sidewalk na iba, ang nagbabayad papuntang City Hall din. Diba? Magbabayad ka na, pahirapan ka pa. Diba? Kaya nga. Nakita mo naman. Nako, ang dami yung problema dyan sa lungsod ng Manila, kaya hindi totoo. Siguro nagyabang nanto si Director Pacundo kay, nagsipsip lang kay Yorme para sabihin, oy, nung upo kayo, Yorme, eto na yung mga negosyo. Napaka-imposible yun na pumasok yung ganung negosyo. Na 1,000, Nako. Kaya alam na yan ng mga taga City Hall ng Maynila. Okay, Kuya Roel, sa ating papabalik, marami tayong pag-uusapan pa, lalo na itong issue ng yung kay sa flood control project na yan. Pag-usapan natin yan at yung iba pang usapin na kinakaharap ngayon ng ating bansa. Sa aming pagbabalik, wag ko kayong alis. Sandali lang yan. Wag ko kayong maglilipat. Babalik ang mga gwapo. Yeah. Sandali na po. Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM, Radio Bandido TV. Watch and listen to Sali Masa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo Bandido TV. Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810 AM ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes, 10:32 na po ng umaga ang oras na ito ay hatid sa inyo ng BTS Blue Top Shirts, 100% cotton. At pati mga kulay meron 100%. Yan, mabibili yan sa mga tindahan sa Divisoria, Baclaran at sa mga piling department store. Nationwide. Okay, thank you BTS ni Boss Egiben. Okay. Basahin lang natin tong baka magtampo naman tong mga ibang nag-message sa atin sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido. Kay Ray Sakuan, kunwari lang yan dahil at the end of the day, wa-effect yan. Mekos yan. Mekos lang daw lifestyle check, ha? Si Choi Bueta, sabi niya, di ba somebody once said, corrupt official are not the problem, but the voters na bumoto sa kanya. Nakakalungkot talaga, nakakawa ng Pilipinas, sabi ni Choi Bueta, ha? At nalala ko may lifestyle check din nung panahon ni Pangulong Duterte, inuutos dun sa immigration dahil sa pastillas. Ano na kaya nangyari doon, no? Alam mo, naalala mo ba Kuya Ruel yung naging guest natin si Atty. Vladimir Cabigao? Anong the best doon? Transparency. No? Lahat pwede buksan, di ba? Oo, lahat pwede buksan. Wala ka naman talaga tinatago, di ba? Lahat pwede buksan. Basta public official ka, nakupo ka. Kaya kung gusto mo, bago pumasok sa politics, i-declare mo na ito, meron akong 5 billion. So, di ba? Kaya kung at may negosyo ako, kumbaga. Kaya kung umakyat man yan dahil sa negosyo, basta hindi related dun sa trabaho. Kung transportation ka tapos sa negosyo mo, bus. Kasi meron medyo pa, ron, naka-tricycle Pagkatapos pag pumasok ng politika, paglabas grabe, naka-Rolls Royce. Si Eusebio Francisco sabi niya, from the lowest branch of government up to the highest para alam lahat. Meron ho yan. Nasa initiative siguro ng ng LGU rin, no? Na ipa-lifestyle check yung kunyari, yung lang nila, yung city engineer nila. Ganito. Pagkatapos bakit ang daming kondo? Kaya kasi marami rin kondo tinayo doon sa lugar na yun. Ang dami rin yung kondo unit, ha? Ayun ang question ninyo doon. Si Doris Balay, sa akin pananaw, dapat ma-check ang ganyan, corruption and lifestyle para mawasan corruption sa bansa. Okay? Sabi ni Romel Cayabyab, makakatulong naman sa solusyon kung bubusisiin mabuti, kasi karamihan naman dyan, inilalahad ang totoo. Kay Rex Samson, kung may mapatunayan na sobra ang dami ng kayamanan ng isang politician or empleyado sa gobyerno, may maparusahan kaya? Kumusta po mga gwapong RS? Sino kaya yun? Bakit niya alam? At siyempre kay Josa Mora, solusyon po ito para magkaalaman na kung sino talaga ang nagpapayaman dahil sa may posisyon sa gobyerno. Yan. Pero base doon sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, unahin daw yung mga sa DPWH. Madami nun. Pero lahatin na lahat. Kaya nga dapat pati siya. Willing naman daw yung kay press officer Atty. Claire Castro na sumailalim si Pangulong Bongbong Marcos sa lifestyle check. Lahat kasi di ba? I-divulge na nila. Kung papasok ko sa gobyerno, dapat wala kang tinatago. Sabi nga public office sa public trust. Tapos gaya ng may tinatago ka palang lihim. Dapat wala, Yeah. Okay, ito nga nakakainis dito talaga Balikan natin to si Congressman Richard Ungas Gomez
binibigyan ka na nga ng tsansa. Binibigyan ka na nga ng tsansa. Diba? Kaya kinundin na ito ng National Union of Journalists of the Philippines, no? Yung National Press Lab, huwag na natin hintayin yun. Laging huli naman yun. Wala namang ginagawa yung National Press Lab na yun. Parang nagiging inudin na yun. Yung NUJP, sa talagang para sa mga mamahayago yung organisasyon na yun. At siyempre, itong KBP rin, di ba? Ating kabisada ng mga broadcaster sa Philippines. Na kung saan na tayo miyembro rin, KBP. Kinukundin na natin to dahil hinihingan ka tapos ginawa mong pattern. Siyempre, natural lang yung pattern ng kung ganun nung issue. Dun sa ililinya, pwede ba kayo ma-interview para mabigyan yung site? Ang ganda ng, binasa ko yung mga text ng mga reporter ng iba pang media outlet like nung Billionaire News Channel, ng TV5, ng Net25, ng DWIC. Ang dami na gano'n nag-ano sa kanya na nahingan siya ng interview. Ang tingin niya ron may nagkukumpas, orchestrated. Kasi tayo mga journalist, broadcaster, we air kung ano yung both sides, di ba? Kaya nga hiningi siya para balanse. Para balanse kasi sinabi nung mayor doon na ikaw may mabuti palpak nga, na gobyerno. Bibigyan ka ng chance, di ba? Para libre pa. I-air mo yung sarili mo. Libre pa, libre. Binibigyan ka ng airtime. Tapos ito pa ang gagawin mo. Richard Gomez, ayusin mo yung nyo, kung bakit mahirap pa rin. ang probinsya mo, ang Ormoc. Yan ang dapat hindi itong mo i-expose mo yung mga kasamang nasa media na hihingan ka lang ng panig ganyan ang reaction mo. May tamang hinala ka na. Tamang hinala. Mapapabilib na sana ako rito nung nagtalo sila ngayon na Senador Erwin Tulpe, no? Kasi nag-research siya pero yung ganito. Tapos ngayon ilalabas niya sa Facebook niya yung mga pabor lang sa kanya, isang local radio station dun sa distrito niya. Siyempre, pabor yun sa inyo. Eto, biro mo, national na to. National media to ang nag-hikayat sa'yo na hinga ka ng panig. Ang tingin mo ron, pagka ka naman hindi na nahinga ng side, sisisihin mo naman. Diba? Bias yan. Tinatawag na dumb you do, dumb you don't. Loko talaga. Sabi nga ni Charles Teo, good morning, Kuya Ricky and Kuya Ruel. Yes po, dapat lahat may lifestyle check. Both bago pumasok ng gobyerno at palabas. Ganun ba? Transparent, gaya ng binanggit nga natin nung naging guest natin dito. Transparent dapat, no? Ipakita lahat. Bank account pwedeng buksan, di ba? Oo. Pati foreign account mo. Kung wala ka naman talagang nakikita dito, kundi public, kaya sabi mo, public, lingkod bayan ka, di ba? Alila ako ng taong bayan, pero kami pala inaalila. Kinihingan mo kami. Tama. Ginagatasan mo kami. Kaya dapat maganda, magpakulay na lang tayo ng buhok. Ganun ba? Yan ang Taube, the overall vanity for colored hair. Yan. Kompleto ang kulay at magagandang kulay. At siyempre, pagka magpupunta ka ng salon, dapat sabihin mo doon sa beautician mo o hairdresser mo. Dapat Taube ang gamitin. Yan. Okay, thank you, Boss Ken ng Taube Philippines. Si Mark Perez sa ating tanong na solusyon nga ba ang lifestyle check na sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos sa korupsyon. Ang sabi niya, ni Mark Perez, ang solusyon sa korupsyon, death penalty for plunderer. Pinakamagandang buwagin na ang pero may ginawang batas lower house, may ginawang di ba? Na pinasa yan para sa mga nagpa-plunder o kaya, di ba? Death penalty. Pero wala naman. Meron ganung di ba? Bill. Si itong Rise and Shine, yes na yes po, dapat ang Pangulong BBM ay mapa-lifestyle check din po para sa transparency. Lalo na ang pamilya Duterte. Si Ong Town, tatamaan ng mga high-end business and services. Hindi cover ang mga private. Hindi cover. Pwede ang mga nasa gobyerno. Si Janice ating suki, palusot lang yan kasi he is protecting his family to be implicated. Kasama rin buong pamilya niya. Okay. Si
Naku, dami. Thank you sa mga lahat ng mga nag-message sa amin, ha. Sinulat mo ba yan? Lahat yun. Kaya nga busy ako magsulat eh. Kaya. Lahat yan. Pero si Akira Diaz, wag lang, wag lang shaming, wag lang shaming ipon ng ebidensya. wag lang iipon ng ebidensya para ma-convict sa yaman na kurakot. Okay. Si Nathaniel Dexter, super yes siya dyan. At si Irene C, meron pang thumbs up. Anong gusto ng thumbs up ni Irene C? Thumbs up na i-lifestyle talaga. Kahit sino. Okay, maraming salamat sa lahat mga nag-message sa amin. Sa oras na 10:42 na po ng umaga, naku, dami. Mamaya natin basahin lahat yan. Okay. Ngayon, yung Kuya Ruel, nabanggit natin. Kanina kasi pinag-usapan natin, no? Yung nahalay o namolestya ang pulis, no? Kawawa naman, di ba? Mismong kabaro. Sabi, protect and to serve. Paano kung sila mismo, mismo kapwa nila pulis? Yun ang nakakatakot. So you're destroying the image of PNP. Kaya, alam mo, yung kay General Torre, yung 5 minutes na ang ganda nun. Maganda yun? Marami na uhuli. Kaya ngayon, medyo bumaba, natakot. Di ba? Mabilis kasi ang response, no? Yes, so umpisa siyempre. Mga presinto kayo, bukas na kaya, Kuya Ruel? Kasi pinasara niya hindi, siguro sa una, yung mga pulis, siyempre, hindi mo kabisado yun, hindi mo ginagawa So, biglang pinasara niya mga substation. So, culture shock sila. Ang nangyari, yung mga pulis na nandoon, imbis na nasa loob, ngayon umiikot. Sa labas na. Pero ngayon nasanay na yung mga pulis So, nasanay na sila pa kuya-kuya na sa airport. Nasanay na sila mag-responde in just within 5 minutes. Kasi nasa kalsada na sila. Lalo nga kasi ang krimen, wala naman sa ibang lugar. Nasa labas lang Wala ba sa loob ng presinto? Joke lang. Minsan sa loob din, no? Minsan sa loob din. Ito naman yung 5 minutes response, di ba? Nakita ko yung aking kumpare na si Rolly Caranto, naka-reply ka. Sarento? Sarento Rolly Caranto. Within 3 minutes. Nahuli nila yung nagnanakaw ng pinakita nga natin dito. Diba? Nagnanakaw ng yung kable. Ano yun, mahal yun, di ba? Yun. Copper wire. Parang yun dun sa nasunugan, nagagawa din sa copper. Sa copper sila. Mahal yun, 1 kilo Sa junk shop, So, bukas na mga presinto. Kasi nalibot ko nung nakarang panahon bukas na ba? Hindi ko nga alam, nalibot kong panahon ni Torre. Talagang sarado ko yung Ruel. Pero yung mga makita wala. Paano kakatukin mo wala Kasi hindi na, mag-dial ka na lang. Ngayon, kung ang tahamon kay Nartates, pagpapatuloy ba niya yan? Yung, lalo na yung 9/11? Dapat, siguro. Kasi kung maganda naman yung outcome, yung result. Huwag mo nang ibahin pa yung programa. Tuloy mo na lang. Kaya tayo nahihirapan Pag napalitan ng presidente, lahat ng plano, lahat at sibak. Palitan, di ba? Gusto niya yung pangalan niya. Hindi ganoon. Dapat titignan mo yung nakakatulong at magandang contribution na project. Ituloy mo. Maski na ibang presidente pa yan o yung pinalitan mong presidente. Yan. Nasa tatalaga yan. Nasa ugali natin. Sa kultura natin na dapat baguhin. Kasi, parang kasi proyekto ni yan. Ayoko yan. Corporate yan yung mga gumagawa ng maganda, hindi susuportahan ng subordinates para matanggal para siya pumalit. Okay, 10:45 na po ng umaga. 15 minutes na lang magbubukas na ang Creative Nail Salon dyan sa may malapit sa Scout Alcaraz. Sa number 72, Scout Alcaraz, tumawag kayo sa 0927-386 at 3110 para sa inyong appointments dahil marami hong pumunta dyan sa Creative Nail Salon. Malapit lang kuya sa Banawe Sa mga naghahanap ng mga piyesa ng sasakyan, yung mga lalo na yung mga side mirror na napitikan. O pagkatapos yung kumuha diyan, doon pumunta kayo sa Creative Nail Salon. Natandaan ko sabi sa akin, boss, wala kang side mirror kung nga, nawala ng side mirror Diyan lang ako nagpark, nawala Kasi may bebenta ako sa'yo, pagdating binibenta sa sarili ko. Okay, thank you pala kay Edgar Ventura. Kasi nagpadala sa akin ng mga BTS shirts. Pamigay daw natin. Talaga? Pagpasok na, hinintay lang Imber. Alam mo ba, yung isang t-shirt na yun, 100 plus. 100% plain t-shirt ba yan? Plain. BTS
t-shirt. Yan. Talaga, oy, thank you Thank you sa BTS sa tingin ko, bago mag-December, marami rin tayong pamimigay. No? Baka yung top, Kuya Ruel. Ni Boss Ken. Di ba? At mamigay din siya. Okay. Teka, basahin ko lang itong iba pang nandito ho. Si Conrado Cornelio Vicente, ang lifestyle check ay makakatulong pero hindi sapat masolusyonan ng korupsyon. Malalimang investigasyon ng gawin at kung may sapat na ebidensya, ay idemanda agad sa korte o ombudsman para maparusahan kung guilty, kakampi o kapartido man o sino man para magbalik ang tiwala sa taong bayan. Ang tagal na ho niyang pinapanawagan niyang ganyan, no? Pero pagdating sa korte, sa haba ng panahon, ayun, nadi-dismiss din Minsan hindi na interesado, minsan sa tagal ng panahon, naiinip na sa justice system natin. Siguro tininan din ng justice system natin. Siguro gumawa ng panibagong isang... Parang special court ba yun? Special. Para sa lahat ng plunder. Parang yung ginawa kay Pangulong Erap, no? Special court yun. Parang lilitis lang para sa kanya. Kasi Grace Rojero, pati mga anak at asawa dapat isama sa lifestyle check. Kasama ho yun. Yung mga kasi anak at kung ikaw ang anak, wala ka naman trabaho, wala ka naman negosyo, pero naka-Bugatti. Di ba? Tayo bigati. Oo nga. Okay. Sa iba pang balita, Kuya Ruel, sa Maynila, binanggit natin kanina, pero ito si Mayor Yorme Isko Moreno, pinadedemanda niya yung mga kontraktor na gumawa doon. Ito, alam mo ba sa may Santa Cruz, sa may Alvarez to, yung Rasak. Nakikita ko yung matagal na ang proyektong talaga niyan. Dati pa lang yan kalimutan ko na. Pero yung huli kong nakita yan, Rasak, pinagawa ni dating senador, Freddy Webb. Makikita mo doon sa project of Freddy Webb, yung covered court siya, malaki. Tagal na panahon na yun Ngayon, pinag-iba ngayon. Dahil gagawin daw na health center, etc., multipurpose, ganito. Oo. Proyekto pala ni Congressman Joel Chua. Pinakumpiskan ni dahil wala raw permit yun sa City Hall. O ano pa. Oo. Pero matagal na yun Bakit ngayon lang niya, di ba? Yun ang malaking tanong. Nung mayor pa rin siya, di ba? Nandiyan na. Hindi, pero nga, giniba. Kasi nga, lalagyan ng panibago dahil proyekto nga ni Congressman kung maganda naman Chua. ang magiging resulta di ba? Wala daw permit dahil lupa raw ng gobyerno yun. Ang tanong doon, ang laki, naisip pang sirain ang ISA kasi ginagawang evacuation center yun makikita mo sa may Avenida ho yun. At Alvarez, malapit yan sa may San Lazaro. Tama ba? Malapit yan doon, San Lazaro Hospital. Pinag-iba dahil nga raw wala raw permit. At ngayon, kakasuhan niya yung mga kontraktor. Ang sabi naman ni Congressman Joel Chua, wag mo akong sisihin dyan. Yung kontraktor, sila na yung may proyekto dyan Sila na yung may gumagawa yan, di ba? Ayun ang magano doon. Siya, ang congressman pala, Kuya Ruel, sa mga nakausap natin congressman, sila, nagtuturo lang sila ng mga proyekto. Gano'n. Tapos, hindi nila hawak yung pera. Ang may hawak ng pera, DPWH. So, kung mga infra project yan, tuturo lang nila. Tapos, yung commission, tsaka nila ibibigay. Pero ganun talaga ang sistema mo yun, hindi hawak ko ng mga congressman yung pera. Para alam nyo. Yun pala, may budget allocated para sa kanila, pero sasabihin nila yun na itong gawin mong proyekto, DPWS dito. Tapos, maghahanap ngayon ng DPWS ng kontraktor para gumawa. Tapos sasabihin naman kay congressman yan, ikaw na ba? Ikaw bahala sa amin. Ikaw na, ganun ang sistema pala yun. Wala sa kanila yung pera para sa kalaman. Hindi nila hawak, hindi nila yung budget. Ang hawak lang nila yung commission. Ayun. Yun ang pangahawak nila, commission. Kasi naalala ko, just sa area nga ng Chinatown, sinabi ng isang dating congressman, hindi si Congressman Joel Chua, Kuya Ruel, dating congressman, na magdi-dredging, kasi may budget na raw. I-dredging niya
yung lugar na hindi binabaha. Siyempre, kung binabaha, mahirap ko Hindi binabaha mag-dredging dahil allocated na yung budget. Oo. At may contractor na, kinausap yung chairman ng contractor. Ganito, chairman, ganito. Tapos ano yan eh, kung yan eh. Tapos ito. Sige na ho. Tapos siyempre may parang tinanggihan. Oo. Tinanggihan ng chairman ba. Tsaka tinanggihan na mismo yung proyekto. Kasi kailangan may approval din niya. Kasi siya nakakasakot doon. Barangay chairman. Yung pala, nakakasana yung budget, Kuya Ruel. Nakuha na raw yung komisyon. Patay. So, ibalik na lang niya yun. Sa tingin ko, binalik niya kaya nagalit siya ron. Kumita na ako na ibalik ko pa. Nako. So oras na 10:52 na po ng umaga. Yan, sa mga may lakad ho dyan, maganda ho ang panahon ngayon, maaraw ho ngayon, ha? No, basta naman is Jeffrey Twising na nanonood siya ngayon. Oy, good morning, ha? Si John Paul Fajardo kay Kuya. JP, yan, Si Amira Lopez, na ano ba yan? No, sabi nga ni si Vanessa Miranda, Amira Lopez. Si Ako Ikaw, yan, thank you. At nandito pala si Jomar Tulabot Carrasco. Yan. Thank you sa pakikinig sa amin. Wag ko kayo magsasawa. O ikaw, Kuya Ruel, sa tingin mo ba, solusyon ba sa oras 10:53? Sa tingin mo ba, solusyon nga ba itong lifestyle check na sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos na para matingnan kung namuhay ba sila ng marangya o actually, payak lang? Sa akin, hindi naman kailangan lifestyle check kasi isang tingin mo lang, alam mo na kung talagang ginawa kagaya niyan. Lahat ng project busisiin mo. Di ba? Makikita mo ngayon, lahat ng project, nandiyan naman naka-record. O tignan mo, kung talagang meron o wala. O pag wala, alam mo kung sino yung contractor. Alam mo kung sino yung mga taong behind doon sa project. O di, alam mo na kaagad. Ba't mo pa ila-lifestyle check? Di ba? Kitang-kita naman na kung talagang kung marakot sila o hindi. Ang masakit kasi dito okay lang kung magkaroon ka ng by the billions na talagang legit pinaghirapan mo. Di ba? May mga tycoon talagang nag-start sila from scratch. Ito hindi. Yumaman ka, okay lang yumaman. Pero wag naman yung wala kang gagawin. Pero the people are suffering tapos ikaw kumikita ka, nakahiga ka sa pera, tapos sila nakahiga sa baha. Di makawawa yung mga tao. So, sa tingin ko, tama gumawa ka ng special court. Ang gawin mo lahat ng involved, sa tingin ko dapat to wala ring bail, parang rape cases, mga heinous crime dapat to Oo, kailangan sabotage to kasi pinahirapan mo hindi lang isang tao di ba? Tapos buong Pilipinas. Pati yung mga negosyante, bakit? Kasi kapag may mga kailangan pipigain niyo yung mga negosyante ng tax, di ba? Tatakutin niyo o i-garnish ka namin. Samantalang yung mga by the billions ng kinurakot na binayad nating tax nagpapakasasa. Tama. Tsaka dapat may na ano ko sa social media, pinasisilip yung isang pribadong negosyante na nainggit na may sasakyan. Unahin yung lifestyle check, yung nasa gobyerno. Kasi nagbabayad tayo ng base. Lato tayo ng Pilipino nagbabayad. Kasi bumili ka lang ng candy, may VAT na yun. May tax na yun. Kumain ka sa fast food, may VAT na yun. May tax. So lato, indirectly at directly nagbabayad tayo ng tax. Di ba? Alam, Kuya Ruel? Matindi yung tax natin, 12%. Sabat? Kasi bakit 12%? Kailangan magkaroon ng budget di ba? Budget na para makurakot. Mapaano? Para umikot ang gobyerno. Di ba? Kamali lang. Di ba? Kasi tingnan mo for example, isang project. Ang project na yan, 100 million lang pag talagang gagawin. Pero nasa 1 billion. So, 900 million, mapupunta lang sa wala. Saan galing yung 900 million? Sa mga negosyante, sa mga ibebenta mong kalakal. So, kailangan mag-impose ng sobrang taas na tax para magkaroon ng budget. Kung gagawin mo totoo, yung project na is only 200 million instead ng 1 billion, so matitipid mo 800 million. So, hindi mo kailangan mag-impose ng 12% VAT. Meron ng municipal tax, lahat ng tax meron Di ba? Ang daming tax dito. Dapat bawasan tax Sa akin naman sabi niya lifestyle check parang look who's talking, parang ganoon daw look who's talking. Oo, kasi si Pangulong Bongbong Marcos may problema rin sa tax. May yung excise tax yata niya na sinasabing 200
million na hindi pa nibabalik sa BIR. Oh. Parang sabat mag-set to example daw. Yun ang panawagan ng isang congressman kay Pangulong Bongbong Marcos. Mauna ka muna bago kami. Baka hindi lang 200 million na ibilit niya. Baka doblehin niya. Doblehin pa yan. Kaya magbayad na muna. Parang unahin muna ang sarili. Unahin niyo muna yung naghahamon. So, bago sumunod ng lahat. So, maganda rin. Tama rin naman magsimula muna sa mataas bago sumunod yung mga nasa baba. At may mga issue kasi siyempre na sabi nga, look who's talking. Marcos, di ba? The leader will set an example. So dapat simulan niya at pakita niya, buksan lahat ng record ng maging transparent. Gaya nga ng sinabi nating kaibigan dito naging guest, transparent dapat lahat buksan, pati yung mga foreign account mo. Saka dapat may accountability. Yan. Pagka talagang pupunta sa res. Ayan. Hawak ng res. So, dapat mag-set example si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Okay, Kuya Rued. Dahil dyan, bubunot na tayo na dalawang winner ba ng King's Herbal 750 ml Naku, masarap po ito Lalo na sa mga may sakit na diabetes, nakakontrol ho to. Although no approved therapeutic claim tong King's Herbal, pero natural and organic. Nakakatulong ho to. Nanalo ng King's Herbal 750 ml liquid si Jerry Angustia at si Jason Abulencia. Okay, sa ating GCash load, 100 pesos. Direct message nyo kami sa aming fanpage sa RR sa Radyo Bandido. Si Jade Morales, si Grace Angelo Rojero. Ito ba yung taga Bulacan din? Okay, good morning Mayora Lem Pastino. September na. At si Darwin. Yan, direct message nyo kami uli sa aming fanpage sa RR sa Radyo Bandido. May kasabihan dyan, di ba? Pag daw yung monkey, bigyan mo ng pera at saka ng banana, kukunin niya yung banana, hindi pera. Kasi hindi niya alam ang value or worth ng pera. Ganon din to. Itong King's Herbal, mas matindi sa health, maganda sa health. So, kung ako, mas magandang manalo ng King's Herbal 750 kasi dahil sa health yan. Tandaan nyo, health is wealth. Yan. Okay, Kuya Roy, paalam sa lahat ng mga nakikinig sa amin every Saturday, 10 to 11 day, huwag kayong magsasawa at salamat sa lahat ng mga suporta nyo. Yan, maraming salamat din sa lahat ng mga sponsor September na, baka naman. Okay. Muli, tandaan po natin, piliin po natin ang maging mabuti kaysa maging tama. Maraming salamat at happy weekend. Ako po ang inyong lingkod na si Ruelso at aking partner na si Ricky Sungan. Dahil? Hindi kayo malilito dahil balita'y totoo. Ayan, maraming salamat. Hi, bye-bye. Happy weekend. Hi, good morning, Binis. Bye-bye. Ang programang ito ay hinitid ng TOB, the overall vanity for colored hair, Photoman helmet and accessories para sa safety mo to ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.